Tayo na sa Antipolo. Ako po si Father Nanti Tolentino, ang rektor ng Pambansang Dambana ng Bira ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Halina mga kapatid, tahakin natin ang landas ng banyuhay, ang salita ng Diyos na laging bago at nagpapanibago. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita niyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa nung una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya, at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin maliban loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang magandang tanong sa araw na ito ay sino ba ang iyong pinaglilingkuran? Ang Diyos o ang kamatayan? Ngayong linggo mga kapatid, natatapos yung 5 linggo na diskurso tungkol sa kay Kristo bilang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung naalala niyo po, sinimulan ito sa pagpaparami ng tinapay at isda ng ating Panginoong Kristo upang makakain ang maraming tao. At hindi ba sa mga linggong nakalipas, sinabi niya na siya ang pagkain mula sa langit, ang pagkain na nagbibigay buhay. Siya ang pagkain ng bawat isang tao na nananampalataya sa Kanya. At ang binibigay niya ay buhay sa bawat kumakain sa Kanya. Sa makatuwid, kung siya ang pagkain na nagbibigay buhay, merong pagkain ng kamatayan. At kanino galing yon? Sa masama, kay Satanas. Narinig natin mga kapatid sa mga pagbasa, unang-una na sa unang pagbasa mula sa aklat ni Josue, na pinatawag niya ang mga matatanda, mga pinuno ng Israel, upang tanungin sila kung sila ba'y patuloy pa ring maglilingkod sa Diyos, patuloy pa ring mananampalataya sa Diyos, o sa mga Diyos-Diyosan. Maliwanag kay Josue na sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, Diyos pa rin ang kanyang paglilingkuran. At sabi naman ng matatanda at mga pinunong ng Israel, sila din naman ay maglilingkod sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya ang Diyos ng Israel, wala nang iba. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan sa linggong ito, yung mga tao'y nagtalikuran sa ating Panginoong Hesus. Yung mga ibang tagasunod niya, ibang alagad niya, dahil hindi matanggap yung salita ni Kristo, na siya nga ang pagkain na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Iniwanan siya ng iba niyang alagad.
Kaya naman tinanong ng ating Panginoong Kristo ang mga apostol, kayo, iiwanan niyo rin ba ako? Tatalikod din ba kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo? Napakaganda mga kapatid ng sagot ni Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Kanino kami mananampalataya? Kanino kami maglilingkod? Hindi ba nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay? Hindi ba ikaw ang Diyos? Ikaw ang aming buhay. Yan ang laman, mga kapatid, ng pahayag ni Pedro sa ating Panginoong Kristo. At hindi ba totoo, katulad nga ng sinabi sa unang pagbasa, si Jesus, ang Diyos na mapagmahal at makapangyarihan. Kanino tayo pupunta? Kung merong salita ngayon mga kapatid sa ating kapanahunan na overuse and misuse, palagay ko itong salitang paglilingkod. Marami sa atin na nagsasabi na gustong maglingkod. Sa simbahan, hindi ba? Maraming gustong sumama sa organizations. Maraming gustong magpare, magmadre. Sa lipunan, maraming gustong maglingkod sa lipunan. Pero kung minsan ang ending, parang ang pinaglilingkuran ay yung sarili. May mga naglilingkod daw pero nagpapayaman. May mga naglilingkod daw pero sariling gusto ang nasusunod. Kapag totoo yung paglilingkod, dapat isa lang ang tapat nating pinaglilingkuran, ang Diyos. At kung tapat ang paglilingkod, mga kapatid, dapat sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Hindi tayo ang nasusunod. Hindi yung ating gusto, hindi yung ating sariling layaw, kundi yung gusto ng Diyos. At palagay ko, makikita din natin kung tama ang paglilingkod sa bunga ng kanyang ginagawa. Sa bunga, sa resulta ng kanyang mga pagkilos at ginagawa. Kapag ang isang lingkod ay nagpapayaman at nagkakamal ng kayamanan at kapangyarihan, kapag ang isang lingkod ay sumisikat lang, malamang sarili niya ang kanyang pinaglilingkuran, hindi ang Diyos. Sa ating paglilingkod, mga kapatid, marami tayong nararanasan. Hirap, sakit, mga pagsubok. Ngayong panahon ng pandemic, siguro yung iba sa atin, namatayan na ng asawa, kapatid, mahal sa buhay, kaibigan. Nandiyan din yung ating mga personal na problema ng pamilya. Ngayong panahon ng pandemic, siguro marami nang nawalan ng negosyo, ng trabaho. Kasama yan mga kapatid, sa mga struggles natin sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Itong panahon ng pandemya, sobra-sobra ang ating hirap at sakit na nararanasan, pisikal at emotional. Pero nananatili pa rin yung tanong, maglilingkod ka pa rin ba sa Diyos o sa kamatayan? Iiwanan mo na ba si Jesus ngayon dahil sugatan ka, dahil nasaktan ka, dahil namatayan ka? Mga kapatid, paulit-ulitin po natin sa ating isipan at kalooban ang sagot ni Pedro sa ating Panginoong Kristo. Ang sagot ni Josue sa unang pagbasa. Panginoon, Ikaw ang Diyos. Panginoon, nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Kanino pa kami pupunta? Minsan lang tayo mabubuhay, mga kapatid. Ngayong panahon ng pandemya, napakaigsi ng buhay ng tao. Napakarupok ng buhay nating mga tao. Sa Diyos lang tayo maglingkod. Sa Diyos lang tayo manampalataya.
Sa Diyos lang mga kapatid, natin ibuhos ang ating buhay at paglilingkod. Sapagkat pag sa Kanya tayo naglingkod, walang masasayang sa bawat oras at araw na pinaglingkod natin. Sapagkat kung sa Kanya tayo mag-aalay ng ating sarili at buhay, papalitan niya ito ng buhay na walang hanggan. Papakainin niya tayo ng pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan dito sa lupa at hanggang sa buhay sa kabila. Amang makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa iyo sa lahat ng pagkain na pinagkakaloob mo sa amin, lalong-lalo na ang aming Panginoong Kristo, ang pagkain ng buhay na walang hanggan. Sana, Panginoon, lagi naming piliing manampalataya sa iyo. Lagi naming piliing maglingkod sa iyo, sapagkat ikaw ang tunay na Diyos at ikaw ang tunay na magbibigay sa amin ng kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon, pagpalain nawa kayo at inyong buong pamilya ng makapangyarihang Ama, Anak at Espiritu Santo,